Hello mga ga, ito na po yung ating mini crinkles na lulutuin lang po natin sa ating kaldero or kaya kaserola. Madali lang naman itong gawin, 500 grams lang yung ating recipe ngayon, kaya tara na. So ito yung mga ingredients natin, light brown sugar, asin at mantika, large na itlog at baking soda at baking powder. At dito gagamit lang ako ng ating ube flavor na powder. Ay, pwede naman kayong gagamit dito mga ga ng syrup or di kaya liquid na ube flavor, depende sa inyo. At evaporated milk, and din haluin lang natin ito ng mabuti at ng halos matunaw yung ating asukal. At ilagay na yung harina, 500 grams na all-purpose flour. At para hindi tayo mahirapan sa paghalo at nang hindi din magbilog-bilog yung ating mixture, ay hatiin lang natin sa dalawa yung ating harina sa paglagay. At haluin lang natin itong mabuti until well combined at nang mawala din yung hulo harina. At i-rest muna natin itong mga palangga ng 30 minutes bago natin bilugin. Pagkalipas ng 30 minutos ay nagsit na yung ating mixture, ay pabilugin na natin ito ng mga maliliit lang. Gumamit lang ako dito ng spoon na 1 teaspoon measurements para sa ating panukat. At ipalubog natin ito sa ating powdered sugar. Ang liit lang talaga nito mga ga kasi 1 teaspoon lang yung panukat natin ng ating mixture. At pagkatapos isalansa na isa lang natin ito agad at kung sa kaldero natin ito lulutuin ay kailangan ay mainit na. Itong kasirula ko mga ga ay mainit na po ito ha at naglagay lang ako dito ng patungan. At takpan lang po natin yan. At nasira yung salansan ko, nag-arrange pa ako nito ulit. At mga ga naluto ko ito sa loob ng 6 minutes sa katamtaman lang pong apoy ng aking kalan. Marami na po tayong na-upload dito ha ng mga lutong kaldero na crinkles. Ito inulit lang po natin para sa mga bagong followers natin ha. At huwag lang talaga natin itong ma-overcook, huwag lang nating matagalan sa ating kaldero. Madali lang naman itong lutuin kasi mga maliliit lang. Mga 5 to 6 minutes sa katamtamang apoy ay okay na. Ito yung ating lutong kasirula. Medyo malaki din yung kasirula ko ha. At ito naman yung luto natin sa ating oven, yung mga dalawang tray dito. At ilagay ko lang ito sa 250 ml na transparent tub. Guys, set aside muna natin ito. Gawan muna natin ito ng sauce. Dito sa ating saucepan, maglagay ng condensed milk at cornstarch. Haluin lang para matunaw yung cornstarch at maglagay na ng evaporated milk. And then haluin ng konti at lutuin natin. At mahina lang yung apoy ng ating kalan. At continue lang yung paghalo natin para hindi din masunog. Haluin natin yan hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At palamigin lang muna natin. At naglagay pala ako dito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede ding shortening. So gawa na tayo ng ating cream. Gagamit tayo dito ng ECC whipping cream na mga 125 grams. Mga gayong ating ECC whipping cream ay mabibili natin ito sa mga baking store, pwede din sa Orange app or sa online. Marami talaga tayo ditong magagamitan. At batihin lang natin yung paste hanggang sa ito'y maging lumambot. At scrape din natin yan paminsan-minsan yung ilalim at bandang gilid para yung mga paste na hindi naabot ng attachment natin ay magbati din. At lagyan natin ito ng 1/3 cup na malamig na tubig. At paunti-unti lang yung paglagay natin ng tubig hanggang sa ito'y maubos. At nang naubos natin na ilagay lahat yung ating tubig, ay batihin lang natin talaga yan hanggang sa maging stable. Hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating ECC whipping cream. At hatiin lang natin ito kasi maglagay tayo dito ng ube flavor. At ihalo natin dito yung niluto natin kanina na custard filling, pero kailangan ay malamig na yun bago natin dito ihalo sa ating cream. At ganun din yung ating niluto na custard filling ay hatiin din natin dito sa ating ECC whipping cream. At sa ating flavor ay naglagay lang ako dito ng ube flavor powder. At ilipat na natin ito sa ating mga plastic piping bag. At ganituhin lang natin mga ga para hindi din masyadong matamis. Kasi matamis na yung ating crinkles eh. May powdered sugar pa tayo. Ito pang design na din at siyempre dagdag sarap din. At sa ating 500 grams na harina ay nakagawa tayo dito ng 15 tubs at ang pintahan dito 25 to 30 pesos. Ang importante lang ho diyan, tayo'y mag-costing lang.